Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basihan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL and Form ni Duterte. Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nagpalipad ang China ng military helicopter sa BRP Cabra na nagbabantay sa tinaguriang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ang binabantayan namang monster ship ay lumayo sa Zambales pero pinalitan doon ng isa pang barko ng China Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Lumayo na mula Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Tinawag na monster ship ang CCG 5901 dahil sa laki nitong 12,000 gross registered tons. Pero agad naman pumalit dito ang China Coast Guard vessel 3103. China Coast Guard 5901 left, but initially we thought it is leaving for good, no? And then eventually we realized this morning that it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Nababahala ang pamahalaan sa pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nasa 30 nautical miles na ito mula Bajo de Masinloc. 3 araw na itong binubuntutan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Kahapon habang sinusundan ang monster ship, lumapit raw ang isang military helicopter ng People's Liberation Army Navy at nag-hover o nanatili sa ibabaw ng BRP Cabra ng higit kumulang 20 minuto. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng military helicopter ang China para iharas ang mga barko ng PCG. Noong Disyembre, sumali na rin sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ang isang Chinese warship. Sabi noon ng National Maritime Council, hindi pa rin sapat na dahilan ito para itapat ang Philippine Navy para daw hindi lumala ang tensyon. We have always measured response in carrying out maritime law enforcement and also in challenging the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show, no, that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. Dahil sa masamang panahon, papalit sa BRP Cabra ang mas malaking BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang Bajo de Masinloc. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang China tungkol sa insidente. Pero iginit nilang makatuwiran at alinsunod sa batas umano ang pagpapatrol at law enforcement activities ng kanilang Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Mula Quirino hanggang Quiapo, tila walang pagod ang mga lumalahok sa traslasyon ng Pong Nazareno. Pero alam nyo bang minsan ang naobserbahan ang mismong mga punto sa prosesyon kung kailan mas masindi ang mga deboto sa paglapit sa andas? Ang pag-aaral, kaugnay niyan at mga rekomendasyon nito tutukan sa special report ni Maki Pulido. Halos taon-taon na lang maladagat ang siksikan ng daang libong deboto sa traslasyon ng Poong Nazareno. Inobserbahan yan sa isang pag-aaral noong 2019 na nilathala sa International Association of Traffic and Safety Sciences Research. Noon, umaabot sa 12 deboto sa kada square meter ng dinaraanan ng andas, malayo sa komportabling bilang na 5 tao lang kada square meter. Kabilang din sa naobserbahan ang lalong pagsidhi ng pagnanais ng mga taong makalapit sa andas tuwing mapupunta sa mas makikitid na kalsada. Tinawag nila yang hustle rate. Nababawasan naman yan sa mas maluluwag na kalsada. Lumalala rin ang sitwasyon habang bumabagal ang andas, lalo naman pag napapatigil ang andas kung kailan lalo ring ginaganahan ng mga debotong lumapit sa imahe ng poon. Sa mga pagkakataong ito, ayon sa pag-aaral, umaabot sa 56 na tao kada minuto o higit 500 tao sa loob ng 10 minuto ang susubok lumapit sa andas. So for 600 seconds, inobserba namin binilang namin kung ilan yung mga umaakyat. Siyempre yung mga umaakyat sa balikat at ulo ng ibang tao habang nakatigil yung andas. Para maiwasan ang paghinto ng andas, inirerekomenda ng pag-aaral na magkaroon ng hindi bababa sa 50 taong magtutulak sa andas. Kung maaari rin daw, may mga bantay sa harap na hahawi ng mga sumasalubong para hindi maharangan ang pagdaan nito. As much as we want people to celebrate yung Itim na Nazareno, we want it to be safe as well. So the more continuous the movement is, siguro less yung experiences ng mga deboto na ganito. Pero gustuhin mang tuloy-tuloy ang traslasyon. Mahirap ito ayon sa Quiapo Church. Mayroong mga pagtigil dahil nga may mga maliliit na iskinitang dinadaanan ito. It would be very impossible na magdire-diretso. Noon pa man ay pinapayuhan na ng simbahan ng mga deboto na huwag tangkaing sumampa o lumapit sa andas. Kung walang pagsampang ginaganap, makakatiyak tayo na magiging ligtas ito. Pero mahirap umanong sundin ang payong ito ayon kay Apollo na halos 3 dekada nang sumasampa ng andas. Ginagawa niya ito sa kanto ng Fraternal at Vergara Street, ang tinukoy ng pag-aaral na pinakasiksikan at pinakamaraming taong sumasampa sa buong ruta. Mukha man daw magulo tingnan, may tulungan at bigayan ang kapatiran ng mga deboto. Ang bawat lugar po kasi dito, intindihan po. Kasi may lugar-lugar po naman kasi. Halimbawa po yung lugar nyo, ang pinuntahan, dumaan ng Nazareno, sa inyo po yun. Tapos pag dumating sa boundaryan po ng kanto ng ibang lugar, binibitawan na po. Sila naman po pumapasok. Tingin lang po. Wala na po yung sabihin na sigawan na ano. The order in the chaos comes with the formation of groups and how groups tend to, circulate themselves so that one group can take over the other groups. May kaayusan sa gitna ng kaguluhan, sabi ng ilang mga debotong nakausap namin. Pero sa tindi ng siksikan, hindi maiwasang magkasakitan. Kaya ang laging paalala, sana kung maging agresibo man sa traslasyon, ito ay dahil sa pagkalinga ng kapwa. Nandito tayo para sa Jesus Nazareno, pero pangalawa din po para ingat at mahalin din po yung kapwa natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pumatok sa panlasa ng mga netizen ang mga makukulay na costume na inirampa ng mga kandidata ng isang pageant sa Iloilo. Paano ba naman inspired ito sa masasarap na pagkaing Ilonggo? Nabusog ang mata ng mga audience sa pagrampa ng mga kandidato ng Miss Iloilo 2025. Ika nga ng mga Gen Z, they served. Ang kanila kasing inihain, inirampa mga makukulay na kasuotan na inspired ng mga nakakatakam na pagkaing Ilonggo. Ang mga costume na ito, ulam na ulam talaga. Hango kasi ito sa ulam na nilaga. Mabagal at may impit pa ang la at ga at linabogan nga native nga manok. Ang inspirasyon naman ng isang to, talaba na sagana sa Iloilo. At ang paboritong sausawa ng mga Ilonggo na sinamak.
Of course, we are really happy for how the netizens, paano nila tinanggap yung gastronomy costume na theme. Makikita rin naman sa social media and we see how happy they are. Minsan may nakikita pa kaming mga memes about the food and I think it's really a milestone. Pero bakit nga ba ito ang napili nilang tema sa taong ito? Kuya Kim, ano na? Ang Gastronomy Costume Competition sa Miss Iloilo 2025, isang pagkilala sa tinamong karangalan ng lungsod ng Iloilo, na noong 2023 hinirang na isa sa mga Creative City of Gastronomy ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Granting talaga ng binigay ng UNESCO na recognition. It's unique, it's campy, it's fun, and it's a very perfect avenue to show Ilonggo creativity talaga. Ang UNESCO Creative City of Gastronomy, isang titulo na binibigay ng UNESCO sa mga lungsod na nagpapakita ng malalim na paggalang at pagpapahalaga sa kanilang pagkain bilang bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. It's all about promoting Iloilo and showcasing how rich the culture of Iloilo, at the same time how creative Ilonggos are. And while promoting Dinagyang, we also promote other aspects of Iloilo. Ang iba pang lungsod na kabilang sa prestigyosong listahan, ang Burgos sa Spain, Parma sa Italy, Macau, Phuket sa Thailand. Dahil sa pagkilalang ito, layon ngayon ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na mas pagyamanin pa ang kanilang pinagmamalaking Ilonggo cuisine. Gagamitin na namin yung opportunity na ito because not every city is given this recognition. Deserve na deserve talaga ng Iloilo ang kanilang titulo. Sa dinami-rami ba naman ng masasarap na pagkaing matitikman dito? Kabilang ng pagkain ito na talaga namang tatak Ilonggo. Ang mainit at napakamalasan nitong sabaw, patok sa panlasa, mapalokal man o dayo. Ito ang Lapas Batchoy na unang natikman sa Lapas District sa Iloilo. Ang pangalan nito hango sa Chinese term na bakui na ibig sabihin shredded meat. Ayon kasi sa apo ng isa sa mga nag-adapt ng recipe ng batchoy, ang mga ginamit noon na sahog ng kanyang lolo't lola, mga tinatirang karne at lamang loob mula sa kanilang meat shop. Habang ang noodles at sabaw naman ito, inspired daw sa noodle soup na binibenta noon sa mga Chinese vendor malapit sa kanilang tindahan. Tikman natin ang Lapas Batchoy. Namigid. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nag-inspeksyon ang Philippine Coast Guard sa Ilog Pasig para tiyaking ligtas ang pagdaan ng andas ng Fong Jesus Nazareno sa Ayala Bridge. No sail zone na rin sa bahagi ng ilog simula mamayang alas 8. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kabila ng maburat na kondisyon ng Pasig River, ginalugad pa rin ng diver ng Philippine Coast Guard ang pundasyon ng Ayala Bridge para matiyak na wala ritong nakatanim na bomba. Zero visibility ang Pasig River kaya ang diver may tali para matiyak na makabalik siya sa bangka. Matapos matanggap ang all clear, babantayan na raw ng PCG ang ilalim ng tulay. Maging ang mga nakatira sa ilalim ng Ayala Bridge, pinagsabihan ng Coast Guard. Bukas, pag nag-start na yung ating prosesyon, dapat wala ng tao dyan, ha? Bukod sa PCG, nakabantay din ng Maritime Police at MMDA sa kahabaan ng Pasig River. Ilang oras bago yung pagsisimula ng traslasyon ay panay-panay na yung pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard dito sa kahabaan ng Pasig River. At kung dati ay doon sa may Jones Bridge madaan yung andas para sa traslasyon, ngayon ay inilipat na ito dito sa may mas matibay na Ayala Bridge para mas matutukan ng Philippine Coast Guard at para wala ring panganib na magkaroon ng sira yung tulay dahil sa dami ng mga debotong inaasahang sasama sa traslasyon. Simula alas 8 ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, magiging no-sail zone ng Pasig River sa bahaging dadaanan ng traslasyon. Aside po dun sa deployment ng ating mga floating asset, meron din po tayo nakahanda na dyan ng mga medical teams just in case lang na may mga medical issues and concern along the way. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinalalabas umanong galing sa sariling bulsa ng ilang kongresista ang pinamumudmud nilang pera sa pag-iikot sa bansa. Pero galing umano yan sa mga ayuda program ng gobyerno at ibinigay ni House Speaker Martin Romualdez sa mga sumama sa kanya.
ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakatutok si Mariz Umali. Ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lantaran daw ang pamimigay ng pera ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresistang kasama sa kanyang mga lakad. Ang pera mula umano sa iba't ibang ayuda program ng gobyerno, kabilang na ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda para sa Kaposang Kita program. Nasilip daw nila ito sa mga reliable sources na napasama na sa mga lakad ni Speaker. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. So, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Ang perang ito pinalalabas naman daw ng mga nakatanggap na kongresista na galing sa kanilang sariling bulsa kapag kanilang pinamudmud na. How can they disburse this fund na ganun na lang makadali? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakot pa sila, meron ba yan sa iba? Ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. So nakakalungkot isipin. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Speaker Romualdez pero wala pang binibigay na tugon ng kanyang tanggapan. Sabi naman ng Department of Social Welfare and Development, imposibleng mga kongresista ang mamahagi ng mga ayudang ito. Hindi ito posible since kami mismo ang nagdi-disburse ng funds for AICS and AKAP. This is done through our social workers, through all of our workers in the field, sa satellite offices, pati na rin dito sa central office. As for the DOH and the DOLE, I believe ganun din yun. Kasi these funds are through the department, di ba? So the funds are with us and with the respective departments. Pero aminado silang naaalarma sila kung nagagamit man ang pangalan ng programa para sa pamumulitika. So we insulate our programs, as we have mentioned time and again, from politics. So wala kaming kinikilingan na politician. Si Congressman Joey Salceda, wala raw alam tungkol sa sinasabi ni Magalong. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi pa ako sumasama. Sa Bicol? Sa Bicol? May sarili ako. Doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker. Pero hindi sa akin. Yung bigas, galing pa lang kami kay Christine, Typhoon Christine. Timing naman na nandun si Speaker. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na ang AKAP ay malinis at walang bahid katiwalian. Sa isang panayam idiniin ni Co na ang AKAP ay hindi pork barrel dahil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang humahawak ng pondo at tumutukoy ng mga benepisyaryo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bukod sa pinagdaraan ng family issues, inamin ni Jillian Ward na makailang ulit na niyang sinubukan mag-quit sa showbiz. Lahat ng yan nag-ugat sa kanyang anxiety at personal struggles while growing up in the public eye. Ang part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interview sa Chika ni Nelson Canlas. Sa part 1 ng aking interview with Jillian Ward and Michael Sager. Like last year, nag-separate yung parents ko, so... Inamin ng star of the new gen na naghiwalay kamakailan ng kanyang mga magulang at nag-iwan ito ng malaking kalungkutan sa kanya. Para sa mga anak na dumaraan daw sa ganitong sitwasyon, magpakatatag ang payo ni Jill. So I guess, kinailangan ko na lang din po intindihin yung both sides. So, you really have to understand why it's happening. And you have to trust yourself that you can overcome it. And you have to be strong. Pag-amin pa ni Jill. Nagkaroon ng time na merong misunderstanding sa amin ng dad ko, but I really love my papa super. So, I hope you're proud and I'm proud of you din na na-overcome niyo ni mama kung ano man yung mga pinagdaanan niyo. And kung ano man yung mga tinuro mo sa akin, I will show you na worth it lahat yon. And I will do more than what you expected of me. And I love you. Kung palangiti at masayahin daw siya sa mata ng publiko, kabaliktaran daw ang Jillian na makikita kapag nasa bahay siya. Growing up, sobrang strict ng parents ko. As in OA. Hindi po ako spoiled talaga growing up. I had to earn everything I have. So kung ano po yung meron ako, I worked for it.
Even my toys, I worked for it. Yung mga ganun po. So I guess, naging mahirap siya kasi growing up, sobrang strict ng parents ko. Tapos when they separated, medyo binigyan nila ako ng freedom, which is good. Pero naging mahirap po siya for me kasi hindi ko alam saan ako magsa-start, ganyan. Parang I grew up na lahat ng kilos ko, bantay nila. Lahat ng kilos ko po kailangan, talaga. At some point, dinumero yung kilos. Yes, opo. Makailang beses na raw siyang nag-attempt to quit showbiz. Dahil hanggang ngayon daw ay may pinaglalabanan pa siyang anxiety and she's always hard on herself. Do you enjoy the attention? Kasi since 5, lahat ng puntahan mo, mall, palengke, restaurant, lahat kilala ka, lahat gustong buhatin ka, lahat gustong magpa-picture sa'yo. Yes po, na-enjoy ko siya kasi pag meron po nagpapa-picture, sobrang saya nila. But sometimes, meron pong isang incident na wake po ng grandfather ko. Tapos umiiyak ako, tapos may gusto makipag-selfie, gano'n. Tapos super bata pa po ko noon, mga 13. Growing up, hindi po ako marunong mag-say ng no. So imagine niyo po, andun yung kabahang ng lolo ko, umiiyak ako, tapos may papaselfie, so parang, sige po. I grew up na hindi po ako marunong mag-no. So somehow, yun po yung natututunan ko ngayon, na kailangan mo rin ng boundaries to protect your emotional, mental health. This year sa prime time naman, magpapaiyak. Hindi ko naman pwedeng iwan yung pamilya ko. Magpapakilig si Jillian at Michael sa pinakabagong rom-com na May Ilonggo Girl. How much I love you. Tila tribute daw ito ni Jill sa kanyang ina na isang Ilongga. Dual role ang gagampanan niya sa serye. Si Tata yung makulit lang siya, very carefree. So sabi ko po, almost same lang kami, So, ganyan. kumbaga wala kang effort masyado pag si Tata. Sakto lang po, gano'n. Pero po si Venice, nahihirapan po ko. Kasi siya, maldita po siya dito. Sobrang seryoso, nananakit siya, gano'n. Lagi siyang galit. So nahihirapan po ako kasi in real life, hindi ako marunong magalit. Actually, pag nagagalit po ako, iniiyak ko siya. Si Michael naman, excited nang i-explore pa ang kanyang karakter bilang Francis na malaki ang similarity sa kanya. For me po, I'd like to say that I'm very driven. If I want something, I really work hard to achieve it. And yeah, si Francis po, he wants to do well in his business. Ako naman, I want to do well in my career. And while minding my family, very important sa amin both. Sa Lunes, January 13 na ang May Ilonggo Girl. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.